Biyahing Kapitolyo, na Batangueño, sabay-sabay, tara na. Arangkada na. Kwento ng bawat bayan, ang kalingang laging nariyan. Wala na inilaan, talino at puso, yan ang ating puhunan. Sa kalsada ng pag-asa, may direksyong malinaw, sama-sama lakad tayo. Sa hakbang ng lalawigan, ikaw ang kabalikan. Biyaheng Kapitolyo, serbisyong tapat sa Batangueño. Biyaheng Kapitolyo, matatag na Batangas, yan ang puso talino. Bukas ay abot kamay, kapit bisig sabay-sabay. Biyaheng Kapitolyo, Talino sa serbisyo, Kapitolyo. pusong Batangueño. Talino at puso. Sa bawat kilometrong ating tinatahak, naroon ang kwento ng pag-asa. At sa bawat stopover, aba, lagit-lagi naroon po ang serbisyong may puso, hatid sa bawat Batanggenyo. Sa ating bawat pagbiyahe, baon natin ay magandang pagbabago. Mas malapit, mas mabilis, at mas pinatibay. Ito ang bagong muka ng ating ugnayan. At syempre, mula po dito sa Batangas Provincial Information Office, ay samahan niyo na naman po kami ngayong araw ng Wednesday para na naman po sa isang makabuluhang talakayan na lagit-lagi nakalaan sa ating public service. Ito po ang opisyal na programang panradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ang inyong Biyaheng Kapitolyo! Talino at puso. Alright, good morning, magandang umaga po sa inyong lahat. And at siyempre, lagit-lagi, ito na naman, araw na naman ng Wednesday at napapakinggan nyo na naman po ang inyong lingkod, Arnold Tabares Jr. At ako naman po, si Cheryl May Halili. At syempre, kamusta po ba kayong lahat? Kamusta so far ang inyong araw ng Miyerkules? O inaalat ba? Matamis ba? Maganda ba ang pasok ng inyong mga Hunyo? Dapat hindi inaalat. Oo. Bawal yang maalat. Kasi sabi nga natin, partner, ang buwan ng Hunyo ay bukod sa napakakulay, Yes. ay isa ring mapagpalayang buwan. O kaya hindi dapat alatin. Oo. Tsaka masama yung sobrang alat. Yes. Okay lang yung konting alat, pero wag naman sobra. At nabanggit natin na mapagpalaya, syempre, dahil may isa-celebrate tayo this Yes. month of June bilang mga Pilipino. At bilang bahagi ng Kulay Bahaghari, meron din tayong sineselebrate ngayong buwan ng Hunyo. At syempre, speaking of makulay na mga pagdiriwang, kahapon sa ating bayan, sa San Pascual, ay halos patapos na yung mga tapusan sa atin, yung ating mga Santa Cruzan at saka ang Flores de Mayo. Ayan. Yes. At kahapon nga ay ginanap ang aming tapusan sa kapisanan ng Sitio Laba. Congratulations, Pres Geran Castor. At ang mami ay napasama nga naman bilang Reyna Elena. Maraming salamat Akala ko nga po. ikaw iyon. Akala ko ikaw iyon, Aba. Oo, at syempre ang aking kapatid ay umuwi para doon, Ate Jen na Navidad. At ngayong araw aalis din siya. Ngayong araw din ang kanyang balik patungo ng Singapore. Safe skies, ate ko. I love you palagi. Ang aking kapatid na laging all out. Ayan. Yes. And speaking of all out, mababasa ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa ating stream ngayong araw na sabi nga ay onting asin lamang, huwag all out. Ayan. Yan ang sinasabi natin kanina. Oo. Okay lang yung konting alat. Mm-mm. Okay lang yung konting alat. Huwag naman yung sobra. Huwag sobra. Ika nga ay ang alat mapabuhay man yan, mapasalutuin. Ayan po ay pampalasa lamang, hindi isinasabuhay talaga. Yes. At lahat ng sobra ay masama. Masama, totoo. At
At patungkol nga dyan, partner, ngayon ding buwan ng Hunyo ay ginugunita natin o pinagdiriwang natin yung National Kidney Month. Ayun, bato-bato sa langit. Yes, tamaan ay bukol. Bukol. Alagaan ng Yan. kalusugan. Ayan. Bukol. Dahil... Sabi nga, Oh, tunay na bughaw ang buhay wow. kung ang bato ay masiglang tunay. Wow. Yan. Ang dami nating mga hataw na punchlines Oo. this Wednesday morning. Yes, Oo. manghugot ba? At dahil nga dyan, partner, aba ay narito na naman ang inyong paboritong programang pangkalusugan Yes. na naghahatid po ng mahalagang impormasyon para po sa mas malusog nating pamumuhay. At tulad nga na nabanggit ko, National Kidney Month po Yes. ngayong Hunyo. Oo. Ito po yung ay isang mahalagang pagkakataon Mhm. upang mapalawak ang kaalaman ng publiko o ng ating mga Totoo. kapwa Batanggenyo patungkol sa kalusugan ng ating mga bato o yung tinatawag nating kidneys. So ngayon ay Real Talk, Renal Talks. Ayan. True. Ganyan. At samahan nyo nga po kami dahil ang ating talakayan ay iikot kung bakit nga ba mahalagang pangalagaan ang ating mga bato. At syempre, ano-ano po ang mga sakit na maaaring makaapekto rito at kung paano po natin mapapanatiling malusog ang ating mga katawan. Ayan, kasamang Ornal, Mhm. partner. Okay. Ano nga ba itong National Kidney Month na ito? Actually, itong ating National Kidney Month, ito ay may proclamation sa ating bansa na talagang siya ay dapat i-observe every month of June. At ang ating nga pong National Kidney Month ay isang taunang pagdiriwang na naglalayong pataasin ang kamalayan ng publiko tungkol po sa kahalagahan ng ating kidney health. At ang layunin nito, syempre, ay ang hikayatin po ang bawat isa sa atin na magkaroon ng malusog na pamumuhay upang ika nga ay maiwasan nga ang pagkakaroon ng sakit sa ating mga bato. At alam mo ba, partner, na dito sa buong mundo, milyong-milyong tao Totoo. ang may sakit sa bato. Wala na ring edad na pinipili, di Totoo. ka? Ngunit marami po sa kanila ang hindi agad nakakaalam. Yes, oo. Kumbaga, hindi agad nadidetect dahil po kadalasan wala itong malinaw na sintomas sa una pong Oo. stage nito. Kumbaga ay sinasabi nga din na ito ay silent disease. Oo. Ganyan. Ang dami nating mga silent diseases, di ba? At ang Yes. renal cases nga po ay isa sa mga kinikonsider natin na silent disease. Aba, kapag napabayaan ho, abay maaari pong humantong sa kidney failure na nangangailangan na po ng ating tinatawag na dialysis o kaya naman kung ikaw ay nasa pa-end stage na, di ba? Swerte ka na kung makakahanap ka ng donor para sa Yes. kidney transplant. Tama dyan. At hindi lang basta-basta makahanap ng kidney donor dito sa atin. Oo. Napakahirap ng pagdadaanan bago ka makahanap ng kidney donor. At alam mo ba, partner, buti na-address na rin ng Kidney Center, yung namamahala din yung committee rin ng Senate and the Congress for the Kidney Health. Kasi before, nagkakaroon ng parang illegal transactions Yes. para makakuha ka ng donor ng bato. Totoo Na ang yan. palalabasin ay kamag-anak Oo. or kaibigan mo ng college na nabalitaan na may kidney case ka. Yes. Na masama ito. Bukod Oo sa illegal, napakadelikado. Ang maganda dyan, may dinadaanan na tinatawag na ethics committee. Oo. Bago ka makapag-donate ng kidney or kahit na naman anong kumbaga ay mga internal Yes, organs oo. natin, bago ka makapag-donate, may ethics committee pong tinatawag at sasalain talaga dyan, magkakaroon ng mga series of interviews bago po makapag-donate yung isang donor. At saka yung di ba, psychological. Yes. Ikaw ba ay napipilitan? Sigurado ka ba? Di ba, may mga factors sa ganun. Kaya, wag naman sana. Pero kung umabot po sa puntong kailangan ng kidney transplant ay doon po sa talagang magmamatch sa inyo. Totoo. Pero syempre,
bago tayo umabot sa puntong Oo. yun, naririto tayong Oo dalawa, ang naman. inyong Wednesday besties, para kayo'y paalalahanan, para po tayong lahat ay hindi all out na magkaroon ng mga kidney cases. Sabi nga, mahalagang magkaroon tayo ng sapat na kaalaman po upang maagapan at maiwasan ang mga komplikasyon. Yes, kaya Ayan. naman sa bahaging ito ng ating talakayan, ay pag-uusapan na natin kung ano nga ba ang papel na gampani ng ating mga bato. Kilalanin natin ang kaibigan nating si Bato. Ayan, oo Oo. nga. Ang kidneys po o yung mga bato natin, dalawa po yan na hugis beans. Yes. Kung ano ko siya, paano ba yun? Illustrate. Yes, Oo. ganito lang po siyang kalaki. Yes, oo. Kasing Mm-mm. laki lang po siya ng fist natin. Na nakalagay po dito sa ating likod sa Mhm. balakang. Yan, dito lang po yan. Ano po? Yan po, dalawang organ na hugis beans na matatagpuan nga po sa magkabilang bahagi ng ating likod. Mhm. Ano, bagamat po na maliit lamang ito, napakahalaga po ng kanilang mga trabaho sa ating Oo katawan. naman, di ba? Oo. Filtration pa lang. Naku True. po. Yan. Una na, Mm. sinasala po nila yung mga dumi at sobrang tubig sa ating dugo. Yan. Ano, sasabihin ng iba, inom ka ng inom ng tubig pag kumain ka ng maalat. Hindi po ganun. Oo. Ayan. Ikalawa, tumutulong po sila sa pagkontrol ng blood pressure. Mhm. Ikatlo, partner, tumutulong din sila sa paggawa po ng red blood cells. Yun. At ang ikaapat, pinapanatili po nila yung tamang balanse ng minerals at fluid ng katawan. So ibig sabihin pala, partner, or should I say may ka-Wednesday bestie, kapag hindi humaayos ang paggana ng ating kidneys, abay hindi lang pala talaga bato, pero marami palang bahagi ng ating katawan ang talagang lubhang maaapektuhan in the long run. Totoo yan. Tama ka dyan, partner. Mhm. Maaaring makaapekto sa puso, dugo, tsaka sa iba pang organs. Kasi doon pa lang sa unang sinabi ko Oo. na nagsasala ng sobrang tubig sa ating dugo. Mhm. Doon pa lang pag hindi niya nagawa ng ayos yon, doon na magsusunod-sunod yung pagtaas ng BP. Yes. Yan, nandyan na lahat ang problema. Pagbagsak ng red blood cells mo, Oo. ayan na. Di So, yan na. so halimbawa, partner, kung yung unang apat na nabanggit mo na nag-fail yung kidney mo to perform that, ano yung mga sakit na pwedeng mag-arise pag tumagal na ganito na yung performance ng ating bato or kidney sa ating katawan? Actually, may dalawang sanhi. Okay. Ng yung pangunahing sanhi. Sige, Kung sige. bakit na sisira din ang ating kidneys. Mhm. Nandiyan dyan yung diabetes Ay, okay. and hypertension. Lagi talaga, no? Basta ma-incorporate din ang usapin sa dugo, hindi rin nawawala talaga ang sugar at saka ang Yes. alta presyon. Kasi kaya ito nakakaapekto, itong dalawang ito sa ating kidneys, Mhm. pagtagal na hindi na correct itong Okay. diabetes natin and hypertension natin, may tendency na humina yung mga veins Ay, yes, sa correct. kidney Oo. natin. So once na humina sila, doon na babagal ang paggana nila Mhm. na magre-result nga sa hindi tamang filtration ng tubig sa dugo natin. Mm-mm. So, ibig sabihin, halimbawa, may, anong tawag dito, comorbidity Yes. na diabetes at saka hypertension. Paano naman to, bestie, makaka-apekto directly sa ating mga bato? Actually, yun nga, yung sinabi ko kanina, yung prolong. Okay. Kapag mataas kasi yung blood sugar or blood pressure mo sa loob ng mahabang panahon or yung prolong, nasisira nga yung ugat, yung maliliit na ugat. Aha. Yung pinakapinong ugat Mm-mm. na nagsasala sa dugo ng kidneys. Which, ang nangyayari, kaya nagkakaroon ng retention of fluid sa ating katawan. Okay. Kung hindi ako nagkakamali, ang tawag data doon sa channel na yon ay, di ba, pinakamanipis na veins, yung mga capillaries. Yes! Tapos, may part doon sa ating kidney na, hindi ako sure ha, parang sa glomero, ganyan, something. Doon yung exchange na nangyayari. So, Yes. pag mahina nga ang veins, di ba, magra-rupture,
weakening. So, hindi makaka-perform talaga. Maganda ang filtration ng ano. Oo. Hindi talaga maganda. Kaya yung iba, kumbaga doon na lumalabas yung bakit kaya namamanas. Oo. Diba? Yun. So, Ang iba pa, minsan, kaya mas maganda yung regular check-up na ginagawa. Kung kaya ng every 6 months, mas maganda. Para mas ma-monitor natin kung ano ba yung nangyayari or kung ano na bang estado oo. ng ating mga Ilang organs. percent pa ba ang gumagana? Di ba parang Yes. nako-compute yan ng ating mga licensed physician Oo. na ay ganitong porsyento na lang po o bahagdan ang gumagana Oo. sa inyong dalawang bato. Pero ang iniisip kasi ng mga tao, naku, gastos, naku, mahal. Pero syempre nga ang prevention ay lagi namang Better than cure. Oo. Ano po ba ang mas gugustuhin natin? Yung maggamot? mas mahal Mag-dialysis? mag-dialysis. Diba? Oo. Kesa dun sa ma-detect natin at kaya pang agapan. Pero speaking of detection, ano ba yung mga, di ba meron tayong mga kino-consider, ganyan, para magkaroon, para hindi magkaroon. Dito sa case ng ating renal case, halimbawa may pasyente tayo, ano ba yung risk factor sa kanya na dapat nating bantayan? Actually, lagi naman nating sinasabi to. When it comes to kidney and other organs natin, Okay. sobra yung labis ay masama. Yun. Yung labis Oo. ay hindi maganda. Mm-mm. Ano ba, pag sobrang alat, Yes. diba? High blood. Pag sobrang alat, hindi po maganda. Yung mga processed food, ang mga junk food, ayan, nandiyan din ang mga fast food, ayan, isama na po nating lahat. Hindi po maganda yung sobra. So pagkain pa lamang talagang napakalaki na agad. Actually, lahat naman lagi ng sakit ay kumbaga, ang pinaka, natin dito is lifestyle. Kasi pagkain pa lang, yung mga ini-intake pa lang po natin, dun pa lang sumosobra na tayo, lumalabis na tayo. Ika nga sabi, minsan lang naman makatikim na rin. Pero, yung minsan na yon hindi natin alam sa mga kinakain natin araw-araw. Pag na total natin na ganun din po. May nag-comment nga dito, naku, ang hilig ko pa man din sa mga maaalat at mga frozen goods, kasama na po ang fast food. Mag-iingat na po pala ako. Sabi ni Sir Marvin Alcala, ang ating kapatid na from MDRRMO ng Bayan ng Kalatagan. Ayan, ingat-ingat palagi. Good Oo. morning po sa inyo dyan. Pero, hindi lang naman po yan sa mga pagkain lang lahat. Yes, oo. Nandiyan din po yung paninigarilyo. Lifestyle Lagyan talaga. natin ng diin. Paninigarilyo. Oo. Bakit? Bakit nga? O sige. Kasi, ano bang meron diyan sa sigarilyo? Oo, ang ano pa lamang niyan, bukod sa ating baga ay talagang Yes. pinapagod ng husto. Ang nicotine na bumabara sa pinakamaliliit na ugat sa ating mga katawan. Idagdag mo pa yung tar, Yes! di ba? Diyos ko, nandyan ang lahat. Kung, ewan ko, basta yan, yung paninigarilyo po. Isa pa, yung labis na pag-inom po ng alak. Ayan. O, ang Ayan. daming nagre-react ngayon, Oo oo, nga, pati sa ating pakinig comment ko, section. Pakinig ko yan. May mga ayan. nagre-react dito. Pag-inom, paninigarilyo, Pagkain ng maaalat, sobrang fast food, yan, chichirya, at kung ano-ano pa. Eto pa, kakulangan po sa ehersisyo. locomotion, Yes, ayan, immobility. true. Kung mapapansin mo yung iba na lumalaki ang tiyan. Oo. Ayan. Baka po kailangan na nating gumalaw-galaw. Ang ngayon, uso yung running, Oo. jogging. Yes. Yun yung mga trend na dapat sinasabayan natin Yun. kasi may magandang impact. Totoo. Oo. Ayan. Speaking of paglaki ng tiyan na sinasabi ko, syempre, ang obesity po. Yung Ayan. pagtaba. Overweight, obesity, Yes. kasama na yaan. Parang hindi na tayo tinatamaan. Oo naman. Normal na ang BMI Oo. natin. At, syempre, makakadagdag din po dyan yung family history. Genetics pa rin, di ba? Yes. Meron siyang portion, syempre. Hindi po mawawala. Pero,
mas malaki pa din po ang portion dun sa mga lifestyle na ginagawa natin. At saka, wag niyong ibaliwalain kasi may magsasabi dyan o may magko-comment na, sige, ipagpalagay po na nasa lahi namin ang pagkakaroon ng mga renal cases or renal diseases. Pero wala naman ako. So baka ikaw carrier ka lamang Correct. sa bloodline ninyo at maaaring lumabas ito sa iyong mga susunod pang generation. Pero given the fact na ikaw ay nasa bloodline na ninyo, sasabayan nyo pa ng ganitong lifestyle, ganitong food pattern, ay kailangan po mag-ingat tayo. Oo, at saka yung sinasabi, 'di ba? Pag kasi ewan ko yung mga lifestyle ngayon, talagang yung puyat, Yes. sabayan mo pa ng stress, Oo. di yan humihina ang immune system. Totoo. Kaya, Mas nagiging prone, di ka? correct. Kaya kung sige, sabihin na natin kung nasa genes nyo, nasa lahing, sasabayan mo pa ng ganun, lalong matitrigger yung katawan. Totoo. Kaya Diba? talaga, alam mo partner, mahigpit nating ipinagbibilin na napakahalaga po na mabantayan ang ating kalusugan at syempre ang ating regular check-ups, ang pagpapatingin po sa ating mga lisensyadong mga doktor. Actually, yung iba, kaya naman, may mga naririnig-rinig kasi ako, Oo. ala, nakakatakot magpa-check up, malalaman ko ang sakit ko. Totoo. Natatakot magpa-blood chem. Pero, hindi po ba mas maganda yung malalaman mo para maagapan mo pa? Oo. Para may magawa pa tayo? Ako nga, every time na nagdo-donate ako ng dugo before, kasi ako ay AB. So, pag nagdo-donate, talagang napila ako kasi bibihira. Oo. So, lagi akong napapa-rest ka muna dyan, sir, kasi ako laging high blood, Yes. hypertensive. So, in-advise na ako ng mga physician na nagtitingin doon, sir, magpa-correct ka na ng iyong blood chem. And, ayun, medyo kinabahan ako kasi alam ko na high blood, nagiging hypertensive ako at the age of 27 at ang daming high. Ang daming high sa aking results. And ayun nga, huwag kayong matakot. Brave the unknown. Yes. Harapin ninyo ang inyong mga blood chem results, laboratory results at as time goes by with proper and the right intervention, 'di ba, magiging na siya, wala na siyang remarks. Oo. Oo. Partner, ito naman. Siyempre, para din malaman na, ano ba yung mga dapat na sintomas na Okay, bantayan yes, natin? oo. Para pag na-experience agad nila ito, ay maiiwasan. Siguro, iunahin natin, halimbawa, meron ka na nito, hindi mo pa alam, Oo. pero medyo lumalala na pala yung kondisyon, kaya napapansin mo, halimbawa, may mga pamamanas ka na, halimbawa na lamang o mas prominent doon sa ating mga lower extremities, sa paa, sa ating mga kamay, at saka sa muka. 'Di ba? Yung ating water retention na pala, Yes. kaya merong mga pamamaga. O kaya naman madalas yung nagiging complaint o talagang ina-advise ng doktor kapag medyo alarming na, tinatanong, okay pa po ba ang inyong pag-ihi? Madami pa po ba ang liquidong waste na inyong naiilabas o kakaunti na po ito? 'Di ba? Tama. Yung iba naman, kakaunti pa ang ginagawa, ay bigla na lang nahahapo, ay kadaling mapagod, ay minsan ipinagbabaliwala na ang sasabihin ay, naku, baka ho ako'y pagod laang o kung ano man. Ay yun pala naman ay may seryosong underlying issues na. Yung iba naman po ay walang appetite para kumain. Yung iba ay akala ay mayroong irritation o pangangati sa balat. At syempre, apektado din ang baga kasi kung mabilis kang mapagod, parang hirap ka na agad sa paghinga. At ayun nga, yung isa pa nating risk factor na tinitingnan o yung ating isang parang sintomas, baga, o mensahe ng katawan pagka lagi nga hong high blood o mataas ang inyong blood pressure. Yan. Kaya nga, ang sabi natin na bestie, auntie, sinasabi natin kanina, kadalasan po, itong mga ganitong senaryo, ay wala ho itong sintomas sa umpisa. Tama. Kaya po napakahalaga ng regular na laboratory test. Tunay. Oo. Lalo na po para sa may mga diabetes at hypertension. Yes. Oo. No. Kaya mas mabuting maagapan kaysa kapag malala na. Tama. Diba? Ayan. Ano naman yung mga simpleng hakbang, partner?
Narito po yung ilang mahalagang paalala natin, di ba? Una po diyan, hydration. Uminom po ng sapat na dami ng tubig dahil nakakatulong po ito para ma-cleanse o maalis ang mga dumi sa ating katawan. But if you have renal disease, ay limited na lamang po ang pwede ninyong inuming tubig sa isang araw. Kaya habang kaya nyo pang uminom ng madaming tubig, ay bigyang importansya po natin ang water sa ating kalusugan. Next partner, my bestie. Ikalawa po ay kumain po tayo ng masusustansyang pagkain. Bawasan po natin ang sobrang maalat, sobrang matamis, at sobrang pagkonsumo ng processed foods. Ayan, tama ka dyan, partner, no? At ikatlo po, mag-exercise Yes. regular. Hindi naman po kinakailangan mabigat agad ang exercise. Oo. Simpleng walking 30 minutes enough na. Yun nga po, 30 minutes a day, okay na yon. Ano po, ang ikaapat po, iwasan po ang paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. At ang panghuli po, ang ikalima, yung regular na pagpapatingin nga po sa doktor. Yes, oo. Ayan. Mahalaga rin po na huwag basta-basta uminom ng gamot nang wala pong payo ng doktor. Lalo na po yung mga pain reliever Oo. natin. Ang mga mag-asawang gamot, tama-tama Yes. na ho iyan. Doon tayo sa may prescription. Yan. At yun nga, bago tayo matapos ay ating ipabatid sa ating mga kababayan. Kasi ngayon, yung mga may ganitong end stage na, bukod sa walang pinipiling edad, mapamatanda, bata, kahit sang age group po, posibleng magkaroon. Yes. At ang isa sa mga complaints nila, napakamahal po ng dialysis. Napakahirap pong humanap ng mga centers na maaaring makapag-accommodate or entertain sa inyong cases. But dito, sa ating lalawigan, the good thing or the best thing na nangyari ngayong taon, meron po tayong mga binukas o mga isinapubliko Yes. na mga dialysis center at ito ay mismong sa inisyatibo ng ating mahal na ina, Ayan. Governor Vilma Santos Recto. At hindi lang dalawa ang Oo. bubuksan. Abangan nyo po ang mga bubuksan pang dialysis Yes. center dito po sa atin sa lalawigan ng Batangas. Mhm. Nauna na nga po diyan ang Tanawan at ang Tubi. Yes, oo. Ayan. At napapakinabangan na po ito ng Oo. ating mga kababayang renal patients na nangangailangan ng dialysis. At syempre yung ating mga fistula, Yes. napakalaking bagay po. Napakamahal din kasi nung abang na iyan, di ba? Oo. At yan lahat ay sa pangunguna at sa inisyatibo ng ating mahal na gobernadora. Yes. Ang ating ina ng lalawigan, Oo. Governor Vilma Santos Recto. Kaya lagit-lagi, ano yung laging dapat tandaan ng ating mga kababayan? Sabi nga po, ang ating kidneys ay tahimik na nagtatrabaho para sa ating kalusugan araw-araw. Mm-mm. Huwag po nating hintaying magkasakit tayo bago ito alagaan. Sa pamamagitan po ng wastong pagkain, Yes. regular na ehersisyo, Yes. sapat na tubig at regular na check-up, maiiwasan po natin ang maraming komplikasyon. Yan. Dahil ang pag-aalaga po sa ating mga kidneys ay isa ring pamamaraan para maalagaan ang ating mga buhay. Ayun, kaya naman na mga kababayan, sa atin po nga pagdiriwang ng National Kidney Month, gawin nating bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay ang pangangalaga sa ating kalusugan. Maging mapagmatsyag, magpatingin ng regular, at ugaliin po ang malusog na pamumuhay. Dahil ang malusog na bato ay susi sa mas malusog at mas mahabang buhay. At doon dapat tayo all out. Kaya Yes. naman, ngayong mga oras na ito, natapos na naman ang ating pagbiyahe. Kaya naman sa ating po mga kababayan, kung nais po ninyo nga mapakinggan at mapanood muli ang ating naging episode this Wednesday morning, maaari po ninyo itong balikan sa ating mga official social media pages, lalo tigit sa ating Facebook page na Batangas PIO. Kaya naman, mag-like, share, and follow na po, gayon din sa ating iba pang platforms para po sa panibagong edisyon at bagong pagpasada ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita.
Ayan, syempre hindi po natin makakalimutan ang ating technical team na nakasama nating bumiyahe ngayong araw. At sa inyo pong aming mga manonood na hindi din bumitaw at patuloy na tumututok at tumatangkilik sa biyaheng Kapitolyo. At sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto at ng Pamahalang Panlalawigan ng Batangas, muli this is yours truly, Arnold Tabares Jr. Nang isang pamahalaang may talino sa serbisyo, puso sa tao, at lahat para sa Batanggenyo. Ito po si Cheryl May Halili. At syempre sa aking kapatid, Ate Janina Tabares Navidad, ingat-ingat po sa inyong flight ngayong araw. Love you always and see you soonest. Kaya naman, magkita-kita po muli tayo sa susunod na episode ng ating pagpasada para po sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa ating mga kababayang Batanggenyo. Muli, ito po ang ating Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo, serbisyong tapat sa Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, matatag na Batangas, yan ang puso talino. Bukas ay iabot kamay, kapit bisig sabay-sabay. Biyaheng Kapitolyo, Talino sa serbisyo. Kapitolyo.